Si Amy Marcos, mga kababayan, may bagong advertisement. Una, yung endorsement ni Robin Padilla. Nagpa-endorse si Amy Marcos kay Senator Robin Padilla. Ngayon naman po, nagpa-endorse na si Amy Marcos kay Sara Duterte. Pati si Camille Villar, mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Pero tingin ko, imbis makatulong ito sa kanila, baka yung mga inis na dito sa mga balingbing mga kababayan, ang iboto na lang yung mga dilawan. Pumapasok na kasi mga kababayan si Kiko, tapos si Bam. Si Bam Aquino pumapasok na sa Magic 12 sa mga latest surveys ngayon. Pero si Camille Villar, tapos si Amy Marcos, nasa labas na po ng Magic 12. Kaya ito yung mga desperate move, mga kababayan. Umalis kasi si Amy Marcos sa alyansa. Si Camille Villar naman po, nandun yung perception sa kanya na namamangka din sa dalawang ilog. O ngayon, nilubos-lubos na yung pamamangka. Pero si Amy talagang umalis na. Kasi hindi pa siya umalis, sinipa na ng kanyang kapatid. Tinanggal na po sa alyansa. Ngayon, si Camille Villar nagpa-endorse kay Sara Duterte. At si Amy Marcos, mga kababayan, may bagong advertisement. Una, endorsement ni Robin Padilla. Ngayon po, si Sara Duterte na. At tumindi po yung banat. Panoorin po ninyo. Ayun, no? Nakaitim talaga, itim. Kasi itiman daw yung itiman yung number niya. I-play natin mga kababayan kung ano sinasabi dito sa advertisement ni Amy. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa at krimen nagluluksa. Gutom na ang sikmura sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Sino ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Timan number 39 sa Barota. Itim yung budhi ninyo. Yan ang totoo niya. Bagay sa inyo eh. Itim ang mga budhi. Saan ka nakakita mga kababayan? Kapatid mo, nilalabanan mo mismo yung iyong kapatid at pinagpalit mo sa iyong kaibigan na si Sara Duterte at saka kay Digong na walang habas sa pagbabanta, walang tigil sa pagbabanta sa sarili mong kapatid. At iting nag-endorse sa iyo, Amy Marcos, siya yung gustong magpahukay sa iyong tatay. At gustong itapon sa West Philippine Sea. Ako tingin ko mga kababayan, itong advertisement ni Amy Marcos na nagpa-endorse siya kay Sara Duterte na ang team ay itim, malamang ito ang tatapos at magdadala sa hukay mga kababayan sa kanyang political career. Ang mensahe po itim. Mula sa maitim na budhi. Diba? Umitim na po mga kababayan yung pananaw ni Amy Marcos. Sa bagay, noon pa niya sinasabi, ang nakapaligid daw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kampon ng kadiliman. Pinanalangin pa nga doon sa okasyon mga kababayan ng GIL, yung church ni Joel Villanueva. O diba? Pero ang hindi nakikita ni Senator Amy Marcos na yung kasama niya gusto maging presidente ng impyerno. Drag me to hell, anya, then I'll be the president there. Ganon na nabulag mga kababayan ng tudo itong si Senator Amy Marcos. Pati ang kanyang advertisement, talagang balot na balot sa kulay itim, balot na balot sa kadiliman. Yan o. Yung dating pulang damit mga kababayan, naging itim na. At yung kasama niya, mismong nag-endorse sa kanya, yung nagbanta sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos,
kanyang hipag na si Lisa Marcos at pinsan na si Martin Romualdez. At talagang matindi yung mensahe ng kanyang advertisement. Mga kababayan, ulitin natin ang sinasabi. Itim. Kung paglalaban tayo ni Amy Marcos. Ito kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Itim daw ang kulay ng bansa Gutom pa sa gutom Hinigit at krimen. ang hindi kaalyansa. Marami na Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? itim ang kulay ng pakikiram. Ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Demand number 39 sa Barota. Itim itama daw yung mali, mga kababayan. Ang mismong mali, yung kanyang ginagawa, minamali niya yung nangyari, mga kababayan, na pag-cooperate natin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Interpol kung saan tayo may obligasyon. Minamali niya ang pagpaharap sa dating Pangulo sa ICC para panagutan yung thousands of victims ng AGK. Iyon ang itim, mga kababayan, na bumalot sa ating bansa. At ngayon, dahil sa pag-surrender kay Digong sa ICC, through Interpol, mga kababayan, nakakakuha na ng liwanag. Nakakakita na paunti-unti ng liwanag yung ating mga mamamayang Pilipino, lalo yung pamilya ng mga biktima ng AJK. Pero ang tingin ni Amy Marcos at ni Sara Duterte baliktad po, nababalot daw sa dilim ang ating bansa. Itim ang pakikiramay. Mali para sa kanila ang papanagutin, makamit ang hustisya ng mga ordinaryong biktima ng AJK. Sa kanila po, mali. Talagang tama po ang sabi sa Bible. Yan mismo yung sabi ni Isaiah, Prophet Isaiah, sa Isaiah 5:20. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Yung mali, mga kababayan, naging tama na. Yung tama, mali na para sa kanila. You see? Yung ginagawang tama ng ating Pangulong Bongbong na makamtan man lang ang hustisya para sa mga biktima ng AJKs, mali para sa kanila. Bueno, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Sakto sa description nitong dalawang babaeng ito po, mga kababayan. Minasama nila yung tama. Yung tama, naging mali para sa kanila. Tingin nila sa ating bansa ngayon, binabalot ng kadiliman. When in fact, sila yung dahilan ng kadiliman. Sila yung agents ng kaguluhan, mga kababayan. Sila yung nanggugulo. You see? Sila yung nang-aaway. Sino ba ang nang-aaway, mga kababayan? Si PBBM ba nang-aaway? Si Mrs. Lisa Marcos ba nang-away? Si Martin Romualdez ba nang-away? Nagbanta ba si Martin Romualdez? Si PBBM ba nagbanta? Nagmura ba si PBBM? Nag-intensyon ba si PBBM ng masama sa kanino man? Di ba wala tayong naririnig sa kanya? Lahat ng mga masasamang salita, kanino galing, mga kababayan? Napakalinaw. Pagkatapos, worse, sa kanila pa kumampi yung kapatid na si Amy Marcos. Ito na yung kanyang advertisement, nababalot sa dilim. Yan o. You see? But syempre, nasa kamay natin, mga kababayan, ang desisyon. And it will come this coming May 12 election. O ito si Camille Villar, nagpa-endorse kay Sara Duterte. Ang dahilan, mga kababayan, hindi pumasok sa Magic 12. Nasa 12 to 18 ang lugar ni Camille Villar. Nagpapangagaw sila sa posisyon ni Bam Aquino. Di ano niya, Mr. Maravillas, tingin mo makatulong? Baka makasama pa kasi matuturn off lalo yung mga Marcos loyalists. Bumaba yung ratings, mga kababayan nila kasi na-perceive ng mga Marcos supporters na hindi loyal yung mga Villar, Cayetano at lalo na si Amy Marcos. O ngayon, tingnan natin kung makakatulong sa kanila o lalo silang matatalo. Di ba pa? Ang papasok niyan, mga kababayan, yung mga kandidato ng
mga dilawan, si Bam Aquino tapos si Kiko Pangilinan. Lumalakas na si Kiko at saka si Bam Aquino. You see? Pero sabi po ni Congressman, Nabotas Congressman Toby Chanco, campaign manager po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ito anyang si Camille Villar remained a member of its slate despite online posts showing she also got the endorsement of Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Chanco, the five-party alyansa para sa Bagong Pilipinas composed of Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, National Unity Party, and Nationalista Party is intact, sabi po ni Chanco. Our candidates anya continue to receive overwhelming support both at the national and local level and even from grassroots organizations. This is something that we welcome and we are proud of because politics is about addition, not division. It is about building coalitions. Ang bawat pag-endorso niya na makukuha ng bawat kandidato ng alyansa ay patunay na pagtango at pagyakap sa Bagong Pilipinas na isinusulong ng ating Pangulo. And that is what matters most, sabi po ni Chanco. Ang mga kandidato niya ng alyansa ay personal na pinili ng Pangulong Marcos dahil sa kanilang mahusay na kakayahan at matatag na karanasan. The alyansa candidates are part of the administration slate because they are committed to the vision we all share, Bagong Pilipinas. May punto rin mga kababayan itong si Chanco. Pero siyempre, ultimately, nasa kamay natin. Marami na tayo na nakitang mga reactions from the Marcos supporters na turn off sila po kay Camille Villar. Lalo na kay Amy Marcos. Yung iba nga, iboboto na lang nila yung mga kandidato sa pagkasenador na mula sa Dilawan para daw masiguro na si Sara ma-impeach. Di ba? Kasi yung mga Dilawan senatorial candidates talagang i-impeach nun siya, boboto para sa impeachment ni Sara. You see, may punto rin mga kababayan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.